Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa 12 kabanata ng Aklat ng Joshua kung saan ay mapag-aaralan natin ang mga haring natalo ng mga Israelita. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat Lord sa inyong papatnubay, sa inyong paggabay, sa inyong mga biyaya, at sa inyong pong mga pag-iingat sa amin. Lord, dalangin ko po, buksan niyo ang aming kaisipan, ang aming puso, bigyan niyo ng kahandaan, Panginoon, at bigyan niyo kami ng sapat na pangunawa upang higit naming maunawaan ang iyong mga salita. Salamat, Lord, tunay na ikaw ay Diyos, na mabuti tapat sa iyong karangalan, magpakailanman. Amen. Sabi po sa verse 1, nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. At nalupig nila ang mga hari roon. Dito makikita natin yung tagumpay ay hindi siya bunga ng ating lakas, ng ating galing, no? Kundi hindi rin ito aksidente, no? Kundi ito po ay bunga ng pagkilos ng ating Panginoon. Mahalaga ang pagbibilang ng mga biyaya, no? Or yung mga pagpapala ng Panginoon. Pero, mahalaga din na hindi natin kalilimutan kung saan tayo iniligtas ng Diyos, no? So, sabi sa verse 2, sabi po dito, ang unay si Sihon, ang hari ng mga Amoreyo na nanirahan sa Hesbon. Sakop niya buhat sa sabayan ng Aroer sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito, hanggang sa batis ng Habok sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead. Gayun din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineret, patungo sa Bet Jesimot at gawing silangan, hanggang sa dagat na patay tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ang haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Salika, ang buong Bashan hanggang sa lupain ng mga Gesureo at mga Maakateo. Kasama pa rin nang nasasakupan niya ang kalahati ng Gilead, karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Hesbon. Dito po makikita natin na binanggit yung mga teritoryo ni Sihon at Og, ang mga hari na itinuturi na malakas at nakakatakot, no? Dito makikita din natin na kahit gaano pa kalakas, no? Kahit ang pinakamalalaking kalaban ay kayang pabagsakin ng Panginoon, no? Tunay nga na ang tagumpay ay tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Ang mga problema ang tila higante, na yung tila ang hirap mapagtagumpayan, mga problema na parang tila wala ng pag-asa, no? Ay patunay lang na ang Diyos ay hindi nagpapabaya, no? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kasi sa kahit gaano katinding problema, bakit nalampasan ko 'yun? Ay napagtagumpayan ko 'yun. No, sa dami ng pinagdaanan, still nakatayo tayo ngayon. Yan po ay patunay ng ating Diyos ay makapangyarihan. Kaya kung nagawa niya yun noon, magtiwala tayo na kaya niya rin gawin ngayon sa ating panahon. No? Sa pamumuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baalgad, sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak, sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupain pinaghati-hatian ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. So, makikita natin na yung tagumpay po ay hindi lamang yung pagkapanalo, kundi ay meron itong layunin na maipamana, no, or maibahagi sa kanila. Ano po yung mga pinagdadaanan mong tagumpay ngayon ay hindi lang para sa iyo, no, kundi para sa kapakinabangan din ng iyong pamilya at ng ibang tao. Halimbawa, nagkasakit ako, no, tapos naranasan ko yung
himala ng Diyos dahil nagtiwala ako, nanampalataya ako na siya yung aking dakilang manggagamot. Kung ano yung testimony ko na yon, yan ay magiging kalakasan din ng ibang dumadaan sa ganong sitwasyon, sa same na ganong sitwasyon. Hindi man material yan, pero naipapamana natin yung pag-asa, no, yung ating testimony na mapanghahawakan nila para lumaban sa buhay. Kaya dito makikita natin yung gawain ng Panginoon ay tuloy-tuloy siya. Hindi siya natapos kay Moises. Ipinagpatuloy siya ni Joshua. Ayan po, no? May mga laban na hindi ikaw ang nagsimula, pero ikaw ang tinawag na magpatuloy. O kagaya na ng iba, mga pastor, hindi naman sila yung nag-build ng church na yun. Pero dahil kasama sila sa tinawag ni Lord, sila yung nagpapalago nito. Ano po? So, maging tapat tayo sa yugto ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano man yung mga ministry na meron sa atin ngayon, dapat patuloy pa rin po tayong maging tapat. Kasi ibig sabihin, ang Diyos ay nakakakita sa kakayanan natin. So, sabi sa verse 8, sa klaw ng mga lupaing iyon, ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang araba at ang paanan ng mga bundok. Ang ilang at ang Negeb, doon nanirahan ng mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. So, binanggit po dito yung iba't ibang lugar, yung mga bundok, kapatagan, ilang at lambak, no? Kumbaga makikita natin dito na ang Diyos ay Panginoon ng lahat ng uri ng sitwasyon, no? Hindi lang siya Diyos ng mga nasa bundok, hindi lang siya Diyos ng mga nasa kapatagan, kundi sa lahat ng dako, no? Siya yung Diyos, no? Ang bundok or sa bundok ay yung tagumpay, no? Yung lambak sa pagsubok, pareho lang, no? Kung ikaw man ay nasa kabiguan, nandoon ka sa panahon na ikaw po ay nasa matinding problema or ikaw yung nasa panahon ng nasa rurok ng tagumpay, tandaan natin ang Diyos ay hindi nagbabago, nanatili siyang Diyos, no po? Walang lugar sa buhay natin na wala siyang hindi kayang gawin. Kumbaga lahat, ano man yung sitwasyon natin, ang Diyos ay mananatiling makapangyarihan at kayang gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. So sabi sa verse 9, ito ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Joshua, ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel. Ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Harmut at ng Lakis, ng Eglon at Jezer, ng Debir at Jeder, ng Horma at ng Arad, ng Libna at ng Adulam, ng Maseda at ng Bethel, ng Tapwa at ng Hefer, ng Afek at ng Lazaron, ng Madon at ng Hazor, ng Simron-Meron at ng Aksaf, ng Tanaak at ng Megiddo, ng Kades at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa baybayin ng Dor, ang hari ng mga Goyem sa Galilea, at ang hari ng Tirsa. Lahat-lahat ay 31 hari. Kaya dito makikita natin, no, ang bawat tagumpay, malaki man o maliit, ay binibilang ng Diyos, no, binibilang ng Diyos. Kaya huwag nating maliitin yung mga maliliit na panalo, no? Halimbawa, yung bisyo mo na naiwan mo na, so victory yon. Yung panalangin mo na sinagot ng Panginoon, victory yon. Yung ugali mo na binago mo, no? Sa tulong ng Panginoon, victory yon. Lahat ng yun ay patunay ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya dapat, no, lahat ng ating mga pinagdadaanan, lagi natin talagang ipagkakatiwala kay Lord. Ano po? Kaya dito makikita natin na isang mahalagang paalala na itong Joshua chapter 12 ay evidence, no, ng tagumpay, no, patunay ng tagumpay ng Israelita. Kaya yung salita ng Panginoon at ang mga pangyayari dito ay isang malaking paalala ng tagumpay, no, buhat sa Panginoon. At makikita din natin na ang ating Diyos ay Diyos ng kasaysayan. Ano po? Na ang mga pangalan ng hari at lugar ay patunay na totoo at konkreto, no, ang pagkilos ng Diyos, no. Hindi haka-haka ang pananampalataya. May mga taong may mga tao na may kwento ng pagbabago sa buhay nila. Kaya anuman yung ating sitwasyon ngayon,
Kung tayo man ay nasa rurok ng tagumpay, ang paalala sa atin ay huwag tayong magmamataas, no? Hindi dapat ipinagmamalaki ang ating tagumpay, no? Dapat talagang babalik tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Diba? Pag nagtagumpay tayo, huwag natin sasabihin ang galing ko naman, kundi dapat ang sasabihin natin, tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, no? So, dito makikita din natin na mahalaga, no, na inaalala natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating nakaraan. At makikita din natin na walang kalaban na mas malaki kaysa sa ating Panginoon. Diba? Walang katulad ng ating Diyos, no? Bilangin man ang maliliit at malalaking tagumpay, dapat ang maging sentro nito si Lord, no? At ang Diyos na tapat noon ay siya ring Diyos na tapat ngayon. Sana po napagpala tayo at may natutunan sa chapter 12 ng Aklat ng Joshua. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus ang papuri.